Mga kapatid, nagrereklamo ang ilang Pilipino sa ibang bansa matapos bumoto online, no, at ibang ang mga pangalan daw ang lumabas, mga kapatid, doon sa kanilang ibinoto. Well, hindi natin alam kung ano yung actual na nangyari, pero may paliwanag diyan ang Commissions on Election o Commission on Election o COMELEC, mga kapatid. No, kasi agam-agam na mga Pilipino doon sa ibang bansa nagkakaroon na daw ng dayaan. No, yun ba'y may katotohanan? Alamin natin itong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere Frontline Pilipinas. Siyempre, dapat alam natin to. Malapit na eleksyon, mga tol. Ayaw naman natin na masayang ang ating boto at mapunta lang sa mga hindi naman natin sinusuportahan, di ba? Halimbawa, eto gusto mong iboto kasi naniniwala kang eto may maitutulong sa bansa. Pag boto mo napunta doon sa iba na ayaw mo, di ba? Para sa'yo, mga kapatid, hindi mo gusto yon. At syempre, magagamit din, mga tol, ito sa vote buying, no? O, alamin natin itong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Bilang mga Pilipino, dapat may pakialam tayong lahat, di ba? So, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nagrereklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang COMELEC. Nasa frontline ang balitang yan si Kari Cator. Ano kaya ang dahilan? Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya. Basahin natin saglit. I believe that it is my right to verify that my votes were cast correctly, but I am so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting and it states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scan the QR code, it doesn't show names of the candidates that I voted. Uy, hindi lumabas. Instead, it shows some names which I didn't vote. No, ang sabi, you can verify your ballot has been cast correctly at any moment. So pwede mo daw i-verify kung yung binoto mo ay correct at any moment using the following QR code. Gamit yung QR code na nandoon. Pero nung iniscan niya daw yung QR code, it doesn't show names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names which I didn't vote. So ano ang paliwanag dito ng COMELEC, mga kapatid? Tuloy natin. Sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Okay, so kung hindi naman din pala ibibigay, ano pang silbi ng QR code doon? Bakit nilagyan pa ng QR code at bakit may nakalagay pang ganito? Diba? Ayan o, sabing ganon, QR code after voting and it states that, nakalagay daw to you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. Kung may nakalagay naman palang ganun pero hindi din naman pala ibibigay doon sa QR code, bakit pa nilagyan ng ganito? Syempre magdudulot yan, mga tol, ng agam-agam sa ating mga kababayan, di ba? Lalagyan mo ng ganito, you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. Lalagyan ng ganun tapos biglang sasabihin ng COMELEC, hindi namin ibibigay yung alam nyo, mga kapatid, nating against sa COMELEC, pero medyo nagtatalo lang kasi nagre-reaction at nagbibigay lang tayo ng patas na komentaryo. Kung nakalagay doon mismo sa system, etong nakalagay na you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code, tapos sasabihin ng COMELEC, Pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes
ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay. Oh, di ba? Nakalagay ganun. O, pwede mong i-verify using the following QR code. Tapos sasabihin, hindi po talaga namin ibibigay kasi baka magamit sa vote buying. Ano pang silbi nun? Sana inalis na lang, di ba? Para wala na sanang agam-agam, para wala na sanang iniisip ang mga kababayan. Teka, nadaya ata ako ha. Teka, may dayaan ata ah. Sabi, i-check daw sa QR code na tama yung boto ko, iba lumabas na pangalan. Tapos ngayon, eto paliwanag ng COMELEC. Hindi talaga nagkakatugma, miscommunication, kumbaga, mga tol, no? Dapat linawin ng COMELEC yun. O kaya ayusin nila yung system nila, alisin nila yun. Sila gumastos para magpagawa ng ganong klaseng system eh. Diba sila nagbayad doon sa developer ng system na yon? Ng lahat ng kandidato, bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Diba? Linaw, hindi talaga namin ibibigay yung mga mismong pangalan after ma-cast kasi magagamit sa vote buying. So useless. Yung nakalagay doon na you can verify that your vote cast correctly at any moment using the following QR code. Useless yun. Diba? Binayaran yan para doon sa developer na ilagay mo tong ganyan, ilagay mo yung ganyan. Para pag boto ng mga boboto dyan, mache-check nila kung totoo, kung tama yung boto nila sa pamamagitan ng QR code. Tapos biglang ganito paliwanag, di ba? Sayang naman. No, tuloy natin mga kapatid. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Okay. Random ang mga pangalan sa QR code pero may nakalagay na ganon. Di ba? Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng mga boto. Hindi natin sinasabing nagsisinungaling ang COMELEC, mga kapatid. Don't get me wrong. Hindi natin sinasabing nagsisinungaling ang COMELEC. Ang sa atin lang, mga kapatid, diba, nasa COMELEC, mga kapatid, ang nasa end nila yung paglutas sa problema na to. Diba? Kausapin nila yung developer nung system na yon kung saan pwedeng bumoto yung mga OFW using internet o online, na alisin na lang yung QR code doon kung di na naman pala magagamit para hindi na magdulot ng kalituhan, di ba? Alisin na nila yung nakalagay doon na you can verify that you're correct yung binoto mo using the following QR code. Alisin na nila yon. Kung biglang sasabihin din naman pala nila, random names ang nakalagay dun sa QR code. Diba? Sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, meron po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yon papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung picture sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan. Maganda naman yung hangarin niya eh. Kasi di ba dahil sa mga vote buying, mga tol, paglabas mo, ipakita mo sa akin yung katunayan na binoto mo si ganito, bibigyan kita ng 500. Di ba may mga ganun, mga tol? Di ba? So dito, hindi na magagamit sa vote buying. Okay naman yan, ganyang hangarin. Pero doon sa online, tulad nga nung sinabi natin kanina, sabi nung ganong nag-post, may nakalagay daw, balikan natin ulit to, ano ba? Anong mang number to? 201. O, balikan natin dito. Sabi rito, voting, and it states that may nakalagay daw, you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. May nakalagay daw na ganun. Diba? Kung may nakalagay na ganyan, tapos iba naman yung lalabas sa QR code, hindi natin masisisi yung ating mga kababayan na maghihinala na dinadaya sila o nadadaya yung boto nila. Kasi may nakalagay na ganito eh. Diba? So eto, nililinaw naman ng COMELEC. Diba? So dahil nililinaw nila, hindi naman lahat mapapanood to, hindi naman lahat malalaman niya, nandudun pa rin mga kapatid yung agam-agam at hindi mawawala yon unless aayusin nila yung system nila. Diba? Napakasimple lang bagay para sa kanila yun eh. Nasa end nila yun eh. Meron silang developer dun eh.
Okay, tuloy natin. Pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na magpicture. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling beripikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, Normal. lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. O, di ba may online voting. Pero wag daw May gumawa nun, may nag-develop ng system na yon. Ayusin lang nila, alisin na nila yung you can verify that your vote cost correctly. Alisin na nila yon, 'di ba? Tapos hindi rin naman pala hindi naman pala din mabe-verify ibang mga pangalan yung lalabas. sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Mukhang mababawasan pa yan mga tol. Oh. Pagkatapos nitong mga issue na lumabas. Siyempre mas gugustuhin mo na lang pumila at bumoto ka na talaga doon sa may sa voting precinct, di ba? Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Ito po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Alright mga kapatid, yan bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? Okay? Wala naman tayong sinasabing nagkakaroon ng dayaan. Miscommunication lang, may ganong nakalagay doon sa system pero iniba na pala ng COMELEC na hindi mo na pala pwedeng i-verify doon sa QR code kung sino-sino yung mga ibinoto mo dahil random names na lang daw yung nakalagay doon. Diba? Kasi may nakalagay na at any moment you can verify pero hindi na pala gumagana yon. Dapat inalis na lang nila para wala na sanang problemang ganito. Now, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.